Some are 200 years old and have been coming here for many decades. 10 Longest Living Animals. Welcome to Arvin Polo TV. Ang kaharian ng mga hayop ay puno ng mga kamangha-manghang nilalang at ilan sa kanila ay nabubuhay ng higit pa sa inaasahan nating haba ng buhay. Ang kanilang matagal na pamumuhay ay nagbibigay ng mga exciting na insight sa kalikasan at nagbibigay ng mga aral tungkol sa endurance, adaptation at kalusugan. Kung kaya sa video na ito, ating aalamin ang 10 Longest Living Animals na may kahangahangang haba ng buhay ay nagbibigay daan sa atin na mas maunawaan ang mga mekanism ng pagtanda at ang kakayahan ng ilang organismo na labanan ang paglipas ng panahon. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Immortal jellyfish or scientifically known as Turritopsis dohrnii. Ang immortal jellyfish o Turritopsis dohrnii ay isang natatanging uri ng hayop na kilala sa kakaibang kakayahan nitong maging biologically immortal. Sa kabila ng pagiging maliit nito na umaabot lamang sa 4.5 mm ang diameter, ang jellyfish na ito ay nagtataglay ng isang kamangha-manghang proseso na tinatawag na transdifferentiation. Sa halip na mamatay pagkatapos ng pagtanda o pagkasugat, ang Turritopsis dohrnii ay bumabalik mula sa adult stage patungo sa kanyang batang anyo na tinatawag na polyp at muling nagsisimula ng cycle ng buhay. Ito ay itinuturing na isang halimbawa ng biological immortality, isang katangiang nagdudulot ng malalim na interes sa mga scientists sa buong mundo. Unang natuklasan ito sa Mediterranean Sea, ngunit ngayon ay matatagpuan na sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga mainit-init na karagatan gaya ng sa paligid ng Japan at Atlantic Ocean. Ang kakaibang hayop na ito ay karaniwang naninirahan sa mga reef at coastal areas, kung saan ito ay kumakain ng maliliit na plankton at iba pang maliliit na organisms na matatagpuan sa tubig. Gayunpaman, ang Turritopsis dohrnii ay may kakayahang magparami sexually sa pamamagitan ng pagpaparami ng sperm at egg cells at asexually sa pamamagitan ng budding mula sa polyp stage. Sa kabila ng pagiging immortal, ang jellyfish na ito ay hindi ligtas sa mga natural threat tulad ng predation, sakit at mga environmental changes na maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Samantala, ang kakaibang katangian ng Turritopsis dohrnii ay nagdudulot ng malaking interes sa larangan ng science, partikular sa mga pag-aaral ukol sa proseso ng pagtanda at ang potensyal ng regenerative medicine. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral sa kakaibang kakayahan nitong muling maging bata, maaaring matuklasan ng mga researchers ang mga bagong paraan upang maunawaan at posibleng makontrol ang proseso ng pagtanda sa mga tao. Number 2. Ocean quahog or scientifically known as Arctica islandica. Ang ocean quahog, kilala rin sa scientific name nito na Arctica islandica, ay isang uri ng bivalve mollusk na natagpuan sa northern side ng Atlantic Ocean. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamahabang nabubuhay na mga hayop sa mundo, na may mga individual na umaabot sa higit 400 years. Ang pinakamatandang naitalang ocean quahog ay tinawag na Ming at tinatayang 507 years old nang ito ay matuklasan sa baybayin ng Iceland noong 2006. Ang mga ocean quahog ay nakatira sa ilalim ng dagat sa mga malalalim na bahagi na umaabot hanggang 400 meters at matatagpuan sa mga rehiyon mula Newfoundland hanggang North Carolina sa Amerika at mula Iceland hanggang Spain sa Europe. Mayroon itong makapal na mga clam na kadalasang kulay itim o kayumanggi sa labas at puti sa loob. Ang edad ng mga ito ay maaring matukoy sa pamamagitan ng pagbilang ng mga growth rings sa kanilang clam tulad ng sa puno. Samantala, ang mga ocean quahog ay kilala rin dahil sa kanilang mabagal na paglaki at umaabot ng 20 hanggang 30 years bago maging handa sa pag-aanak. Sila ay filter feeders, kumukuha ng pagkain sa pamamagitan ng pag-filter ng tubig at pagkuha ng plankton at maliliit na particles. Mahalaga ang mga ito sa ecosystem ng dagat bilang mga tagapag-filter ng tubig at tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ng dagat. Bukod sa kanilang ecological na halaga, ang mga ito ay mahalaga rin sa komersyal na pangingisda, lalo na sa United States at Europe kung saan ang kanilang karne ay ginagamit sa iba't ibang lutuin. Sa kabila ng kanilang katandaan, ang mga ocean quahog ay may mahalagang papel sa researching, partikular na sa mga pag-aaral tungkol sa pagtanda at pagbabago ng klima.
Ang mga growth rings sa kanilang kabibi ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kondisyon ng karagatan sa nakalipas na panahon. Dahil sa kanilang kahalagahan, may mga hakbangin upang protektahan at mapanatili ang kanilang populasyon laban sa labis na pangingisda at pagkasira ng kanilang tirahan. Number 3. Greenland shark, or scientifically known as Somniosus microcephalus. Ang Greenland shark o Somniosus microcephalus ay isang napakahabang nabubuhay na vertebrate at isa sa mga pinakamatandang hayop na kilala sa mundo na may lifespan na umaabot ng higit sa 400 years. Kilala ang pating na ito sa malamig na tubig ng Arctic at North Atlantic Oceans kung saan naninirahan ito sa mga malalalim na bahagi ng karagatan mula 200 hanggang 2,200 meters ang lalim. Ang Greenland shark ay may mabagal na metabolism at mabagal ding kumilos. Ito ay isang adaptation dahil sa malamig na kapaligiran nito. Ito ay umaabot ng hanggang 6.4 meters ang haba at maaaring tumimbang ng higit sa 1,000 kilograms. Ang kanilang kulay ay kadalasang madilim na kulay abo o kayumanggi at sila'y mayroong mga parasitic copepods na kadalasang natatagpuan sa kanilang mga mata na maaaring magdulot ng pagkabulag. Subalit, kahit bulag, mahusay pa rin silang mag-hunt at kumakain ng iba't ibang isda, seal, at iba pang marine mammals at maging mga bangkay ng hayop na natagpuan sa karagatan. Gayunpaman, ang Greenland shark ay ovoviviparous. Ibig sabihin ang kanilang mga embryo ay lumalaki sa loob ng ina at ipinapanganak na buhay. Ang mga ito ay nagiging sexually mature sa edad na 150 years old na nagpapakita ng napakabagal na life cycle ng mga hayop na ito. Ang longevity ng Greenland shark ay naging topic ng maraming scientific studies, lalo na sa paggamit ng radiocarbon dating ng islands nuclei upang matukoy ang kanilang edad. Ang kanilang matagal na buhay at adaptation sa malamig na mga kapaligiran ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagtanda at pagpapanatili ng buhay sa mga matitinding kondisyon. Sa kabila ng kanilang mahabang buhay, ang Greenland shark ay nananatiling isang misteryosong nilalang na nagbibigay ng malaking interes sa mga researchers na patuloy na nag-aaral sa kanilang kakaibang biology at potential implication sa pag-unawa sa longevity at ecology ng Arctic marine environment. Number 4. Bowhead whale, or scientifically known as Balaena mysticetus. Ang bowhead whale o Balaena mysticetus ay isa sa pinakamahabang nabubuhay na mammal na kilala sa kanilang kakayahang umabot ng higit sa 200 years. Ang mga balyenang ito ay matatagpuan sa malamig na tubig ng Arctic at subarctic regions, kabilang ang Bering, Beaufort at Chukchi Seas, gayon din sa mga baybayin ng Greenland, Canada at Norway. Ang kanilang natatanging physical feature ay ang kanilang malaking ulo na sumasakop sa 1/3 ng kanilang katawan at ang kanilang makapal na blubber na umaabot ng hanggang 45 centimeters ang kapal na tumutulong sa kanila na mapanatili ang init sa kanilang katawan laban sa malamig na kapaligiran. Samantala, ang bowhead whale ay kilala rin bilang baleen whale na gumagamit ng mga baleen plates upang i-filter ang pagkain tulad ng plankton at krill mula sa tubig. Sila ay may mabagal na metabolism at mahusay na kalusugan, na isa sa mga dahilan ng kanilang pambihirang haba ng buhay. Gayunpaman, karaniwang dumarating ang mga bowhead sa kasanayan sa pag-aanak sa edad na 20 years old at ang mga babae ay nanganak ng isang calf tuwing 3 to 4 years na nagpapakita ng kanilang mabagal na reproductive rate. Noong 18th at 19th century, ang bowhead whale ay malubhang naapektuhan ng komersyal na panghuhuli ng balyena. Ngunit ngayon sila ay protektadong species, bagaman nananatili ang banta mula sa climate change at pagkawala ng tirahan. Bukod sa kanilang ecological na kahalagahan, ang bowhead whale ay may malaking papel sa kultura ng mga indigenous na community sa Arctic region na matagal nang umaasa sa mga ito para sa traditional hunting at symbol ng kanilang culture. Ang mga balyenang ito ay nagsisilbing mahalagang indikasyon ng kalusugan ng Arctic ecosystem at patuloy na nagbibigay ng mahahalagang records para sa mga pag-aaral tungkol sa pagtanda ng mga hayop at pagbabago ng klima. Ang pangmatagalang kaligtasan nito ay kritikal hindi lamang para sa ganitong uri ng species, kundi pati na rin para sa pagpapanatili ng balance sa mga karagatan ng Arctic. Number 5. Rough-eye rockfish, or scientifically known as Sebastes aleutianus. Ang rock-eye rockfish o Sebastes aleutianus ay isang natatanging isda na kilala sa kanyang kahabaan ng buhay
na umaabot ng higit sa 200 years, ginagawa itong isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na vertebrates sa mundo. Karaniwang matatagpuan sa malalalim na bahagi ng North Pacific Ocean, mula Japan hanggang sa Bering Sea at pababa hanggang California, USA. Ang rock-eye rockfish ay naninirahan sa lalim na mula 150 hanggang 450 meters, ngunit maaari ring matagpuan sa lalim na hanggang 900 meters. Ang kanilang katawan ay madilim na pinkish-brown hanggang dark brown na may mga black spot, at kilala sila sa kanilang mga tinik sa ilalim ng mga mata, kung kaya't tinawag sila sa pangalang rough eye. Ang mga ito ay umaabot ng hanggang 97 centimeters ang haba at may bigat na hanggang 14 pounds. Ang rock-eye rockfish ay isang carnivorous na isda. Kumakain ng iba't ibang uri ng invertebrates at maliliit na isda tulad ng shrimp, crabs at amphipods na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Samantala sila ay viviparous, ibig sabihin nanganganak sila ng mga buhay na larvae at maaring maglabas ng libu-libong larvae sa isang panahon ng pagpaparami na karaniwang nangyayari tuwing taglamig o early spring. Ang kanilang mabagal na rate ng paglaki ay nangangahulugang nagiging sexually mature sila sa edad na 20 hanggang 25 years, na isa sa mga dahilan kung bakit napakatagal ng kanilang lifespan. Gayunpaman, ang kahabaan ng buhay ng rock-eye rockfish ay natutukoy sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang otoliths o ear stones na naglalaman ng mga growth rings katulad ng sa mga puno na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang edad. Bilang isa sa mga pinakamatandang species ng isda, ang rock-eye rockfish ay isang mahalagang bahagi ng malalim na ecosystem ng karagatan na nagsisilbing parehong predator at prey sa food chain. Number 6. Galapagos tortoise, or scientifically known as Chelonoidis nigra. Ang Galapagos tortoise o Chelonoidis nigra ay isang iconic type ng pagong na endemic sa Galapagos Islands ng Ecuador at isa sa mga pinakamatagal na nabubuhay na hayop sa mundo, na may mga individuals na umaabot ng higit sa 100 years old at ang ilan ay umabot pa ng 175 years. Kilala ang mga ito sa kanilang malalaking sukat, umaabot ng hanggang 1.5 meters ang haba at may bigat ng higit sa 400 kilos. Gayunpaman, ang kanilang mga shell ay may dalawang pangunahing anyo. Una, ang saddleback na may nakataas na harap na nakakatulong sa kanila na maabot ang matataas na halaman, at ang domid na mas bilog at matibay. Samantala, ang mga pagong na ito ay naninirahan sa iba't ibang kapaligiran sa mga isla, mula sa tuyong lugar na puno ng mga cacti hanggang sa matataas na damuhan. Sila ay herbivore na kumakain ng mga damo, dahon, prutas at cactus pods, at kilala sa kanilang mabagal na metabolism na nakatutulong sa kanila na makuha ang lahat ng sustansya mula sa kanilang pagkain at mabuhay ng matagal kahit sa matitinding kondisyon. Ang Galapagos tortoise ay may kakayahan ding mag-store ng malaking dami ng tubig sa kanilang katawan, na mahalaga sa kanilang kakayahang mabuhay sa mga dried season. Ang kanilang mabagal na paglaki at pag-aanak, na may mga babae na nangingitlog ng hanggang 16 na itlog na ini-incubate ng 3 to 8 months, ay dahilan kung bakit sila naging vulnerable sa pagkabawas ng populasyon. Noong 19th at 29th century, ang kanilang bilang ay bumaba ng malaki dahil sa pangingisda, pagkawala ng tirahan at pagpasok ng mga foreign predators. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga intensive conservation at breeding program, dahan-dahang tumataas ang kanilang populasyon. Ang Galapagos tortoise ay may mahalagang papel sa ecology ng mga isla, na tumutulong sa pagkalat ng mga buto at paghubog ng kapaligiran, habang nagsisilbi ring simbolo ng pagsisikap ng tao na protektahan ang mga natatanging species at kanilang mga tirahan. Sa kabila ng kanilang kahinaan, ang mga pagong na ito ay patuloy na isang mahalagang bahagi ng natural na kasaysayan at conservation ng Galapagos Islands. Number 7. Red Sea urchin, or scientifically known as Strongylocentrotus franciscanus. Ang Red Sea urchin o Strongylocentrotus franciscanus ay isang uri ng echinoderm na kilala sa kanyang kahabaan ng buhay na maaaring umabot ng higit sa 100 years at sa ilang kaso ay umaabot pa ng hanggang 200 years. Tinuturing itong isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na hayop sa mundo. Karaniwang matatagpuan sa mga baybayin ng North American Pacific mula Alaska hanggang Baja California. Ang Red Sea urchin ay naninirahan sa mababaw na tubig na umaabot sa lalim na 90 meters, madalas sa mga rocky reef, kelp forests at seabed na mayaman sa algae. Kilala sila sa kanilang bright red color
o red-purple na katawan na natatakpan ng matutulis na tinik o spines na umaabot ng hanggang 8 centimeters ang haba. Samantala, ang red sea urchin ay isang herbivore na pangunahing kumakain ng algae, particular na ng giant kelp, bagaman maaari rin silang magdulot ng overgrazing na nagre-resulta sa urchin barren kapag nagkaroon ng kawalan ng natural na predator o sapat na pagkain. Gayunpaman, sila ay naglalabas ng milyon-milyong itlog at sperm sa tubig kung saan nangyayari ang external fertilization at ang kanilang larvae ay dumadaan sa planktonic stage bago mag-transform sa adult form. Ang kanilang mabagal na paglaki ay sinusuportahan ng kakayahan nilang mag-regenerate ng mga nasirang bahagi na tumutulong sa kanila na humaba ang buhay. Samantala, bilang mahalagang bahagi ng ecosystem ng karagatan, lalo na sa mga kelp forest, at bilang pinagkukunan ng delikadong pagkain na uni, ang red sea urchin ay may mahalagang papel sa industriya ng pangingisda, partikular sa Japan at iba pang bahagi ng Asya. Ang kanilang longevity ay nagbibigay ng malaking interes sa mga mananaliksik na nag-aaral ng proseso ng pagtanda at longevity sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, ang kanilang populasyon ay nangangailangan ng sapat na pamamahala upang mapanatili ang balanse ng ecosystem at maiwasan ang mga negative effect ng kanilang labis na pagdami o overharvesting. Ang red sea urchin, sa kabila ng pagiging isang simpleng hayop, ay isang mahalagang bahagi ng ating mga karagatan at ng global ecology. Number 8. Koi fish, or scientifically known as Cyprinus rubrofuscus. Ang koi fish na may scientific name na Cyprinus rubrofuscus ay isang domesticated version ng amur carp na kilala sa kanilang bright colors at natatanging pattern. Ang mga isdang ito ay naging unang pagkain sa Asya, ngunit ngayon ay kilalang ornamental fish na inaalagaan sa mga pond at garden sa buong mundo. Sila ay maaaring lumaki hanggang 1 meter ang haba at maaaring tumimbang ng ilang kilo, depende sa kanilang kapaligiran at pangangalaga. Ang koi ay kilala sa kanilang kahangahangang haba ng buhay na karaniwang umaabot ng 25 hanggang 35 years. Ngunit may mga ulat na umaabot sila ng higit sa 100 years sa ilalim ng tamang pangangalaga. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay si Hanako, isang koi na nabuhay ng tinatayang 226 years bago siya namatay noong 1977 na natukoy sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga growth rings sa kanyang mga kaliskis. Samantala, ang koi ay omnivorous, kumakain ng algae, plankton, insekto at maliliit na crustaceans, at sa ilalim ng pag-aalaga ng tao, pinapakain sila ng specially formulated pellets na nagbibigay ng tamang nutrisyon upang mapanatili ang kanilang kalusugan at bright colors. Gayunpaman, ang kanilang mga pattern at kulay ay resulta ng selective breeding na nagsimula noong late 19th century sa Japan, kung saan ang koi ay naging simbolo ng endurance, strength and prosperity. Sila ay itinuturing na magandang sign at madalas na makikita sa mga traditional garden ng Japan na kumakatawan sa harmony at calm. Bagaman ang koi ay hindi itinuturing na endangered species, nangangailangan pa rin sila ng tamang pangangalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kagandahan. Samantala, mahalaga ang malinis na tubig, tamang nutrients at sapat na space para sa kanilang paglaki, pati na rin ang proteksyon mula sa mga predatory animals. Sa kabila ng kanilang domesticated nature, ang koi ay nananatiling simbolo ng good fortune at successful overcoming of life's challenges, kaya't patuloy silang pinahahalagahan at inaalagaan sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang bilang isang dekorasyon, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon. Number 9. Orange rugi, or scientifically known as Hoplostethus atlanticus. Ang orange rugi o Hoplostethus atlanticus ay isang uri ng isda na kilala sa kanyang kahabaan ng buhay na umaabot ng higit sa 200 years, na ginagawa itong isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na hayop sa dagat. Karaniwang matatagpuan sa mga malalim na bahagi ng Atlantic, Indian at Western Pacific Oceans, partikular sa paligid ng New Zealand, Australia at Southern Africa. Ang orange rugi ay naninirahan sa malalalim na dagat na may lalim na 180 hanggang 1,800 meters at maaari ring matagpuan sa umaabot na 2,000 meters. Samantala, ang isdang ito ay may bright orange to reddish-brown na kulay at matibay na katawan na natatakpan ng magaspang na kaliskis. Kilala sila sa kanilang malalaking mata na nagbibigay daan sa kanila upang makakita sa madilim at malamig na bahagi ng karagatan. Gayunpaman,
Ang orange rogi ay isang carnivorous na isda na kumakain ng iba't ibang uri ng crustaceans, squid at maliliit na isda. Samantala, sila ay mabagal mag-mature na kadalasang umaabot ng 20 hanggang 30 years bago maging sexually mature at nagkakaroon ng spawning aggregations kung saan sila nagtitipon upang magparami. Bagaman, naglalabas sila ng libu-libong itlog kada spawning season, ang kanilang reproduction rate ay mabagal na nagiging dahilan upang sila ay maging lubhang vulnerable sa overfishing. Ang orange rogi ay isang mahalagang bahagi ng malalim na ecosystem ng karagatan at isang mahalagang target sa komersyal na pangingisda dahil sa kanilang malasa at matibay na laman. Gayunpaman, ang kanilang mabagal na paglaki at reproduksyon kasama ang mataas na demand sa pangingisda ay nagdulot ng matinding pagbaba ng kanilang populasyon sa ilang mga lugar. Samantala, ang kanilang kahabaan ng buhay at mabagal na metabolism ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga scientists tungkol sa proseso ng pagtanda at adaptation sa malalim na dagat. Bukod pa rito, ang orange rogi ay isang halimbawa ng kung paano ang mga hayop na may mahabang lifespan ay maaaring maging isa sa mga labis na naapektuhan ng mga pagbabago sa kanilang kapaligiran at nagpapakita ng pangangailangan para sa mas maayos na pamamahala upang mapanatili ang kanilang populasyon at maiwasan ang permanenteng pagkasira ng kanilang tirahan. Number 10. Lamellibrachia tube worms. Ang Lamellibrachia tube worms na may scientific name na Lamellibrachia luimesi ay mga kahanga-hangang nilalang na matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan, partikular sa mga cold seeps tulad ng nasa Gulf of Mexico. Ang mga ito ay nabubuhay sa mga malupit na kapaligiran kung saan ang mga chemical tulad ng hydrogen sulfide at methane na nagmumula sa seafloor ay nagbibigay ng kinakailangang energy para sa kanilang pamumuhay. Ang mga Lamellibrachia tube worms ay may mahahabang, malatubong katawan na maaaring umabot ng higit sa 3 meters ang haba na nakapaloob sa matitibay na chitinous tubes na nagbibigay proteksyon laban sa mga ibang uri sa ilalim na dagat. Ang kanilang kahanga-hangang haba ng buhay na tinatayang umaabot ng higit sa 250 years at sa ilang pagkakataon ay higit pa sa 300 years ay nagpapakita ng kanilang mabagal na paglaki at ang espesyal na kapaligiran kung saan sila nabubuhay. Gayunpaman, ang mga worm na ito ay walang bibig, tiyan o bituka at umaasa sa symbiotic relationship sa mga chemosynthetic bacteria na nabubuhay sa loob ng kanilang mga katawan upang makuha ang mga sustansya. Ang mga bakterya na ito ay nagko-convert ng hydrogen sulfide at methane mula sa mga cold seeps patungo sa mga nutrisyon na kinakailangan ng tube worms upang mabuhay na isang kakaibang adaptasyon sa kanilang kapaligiran. Bukod pa rito, ang Lamellibrachia tube worms ay nagpaparami sa pamamagitan ng external fertilization kung saan ang mga itlog at sperm ay inilalabas sa tubig at ang fertilized eggs ay nagiging larvae na lumulutang sa paligid ng kapaligiran hanggang sa matagpuan nila ang tamang lugar upang tumira at magsimula ng kanilang buhay bilang mga tube worms. Samantala, ito ay may mahalagang papel sa ecosystem ng deep sea environments na nagbibigay tirahan at suporta para sa iba pang mga organisms at nagpapahiwatig ng isang malusog at active seep system. Sa kabila ng kanilang pagiging simple, ang Lamellibrachia tube worms ay isang mahalagang bahagi ng deep sea at isang natatanging halimbawa ng adaptation sa matinding kapaligiran.